Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kamakailan lamang, inilabas ng Senado ng Pilipinas ang pinakabagong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kanilang mga kasapi. Ang dokumentong ito ay isang opisyal na talaan ng lahat ng pag-aari, utang at kabuuang yaman ng mga lingkod bayan. Layon nitong ipakita sa publiko ang antas ng kabuhayan ng bawat opisyal bilang bahagi ng kanilang pananagutan at pagiging bukas sa mamamayan. Sa paglalantad ng mga SALN na ito, muling nabuksan ang usapin hinggil sa transparency, integridad at accountability sa pamahalaan. Mga haliging dapat taglayin ng bawat pinuno na inatasang maglingkod sa bayan. Sa naturang ulat, 10 senador ang nakilalang kabilang sa may pinakamalalaking naitalang net worth o kabuuang yaman. Ang mga pangalang ito ay hindi na bago sa publiko sapagkat karamihan sa kanila ay mula sa mga kilalang angkan ng negosyante o matagal ng personalidad sa larangan ng negosyo, media at politika. Gayunman, mahalagang maunawaan ng taong bayan hindi lamang kung gaano kalaki ang kanilang yaman, kundi kung saan ito nagmula, paano ito napalago, at paano ito nakaapekto sa kanilang tungkulin bilang mga halal na opisyal. Unay si Mark Villar. Si Senador Mark Villar ang lumabas na may pinakamalaking naitalang net worth sa buong Senado na umabot sa tinatayang 1.26 billion pesos. Kilala siya bilang bahagi ng pamilyang Villar, isa sa pinakamatatag na dinastiyang pangnegosyo at pampolitika sa bansa. Batay sa kanyang SALN, malaking bahagi ng kanyang yaman ay mula sa real estate investments at shareholdings sa mga kumpanyang pag-aari ng kanilang pamilya tulad ng Vistaland and Lifescapes, All Home at iba pang sangay ng Villar Group of Companies. Ang kanyang SALN ay nagpapakita ng 14 na real properties na may halagang humigit kumulang 349 million pesos at personal na ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 900 million pesos. Wala rin siyang naitalang malaking utang o liabilities. Ang ganitong antas ng yaman ay nagpapakita ng malawak na tagumpay sa negosyo. Ngunit sa kabilang banda, nagbubukas ito ng tanong hinggil sa posibilidad ng conflict of interest habang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang mamabatas. Pumapangalawa naman si Senador Raffy Tulfo na may net worth na tinatayang 1.05 billion pesos na pinagsama sa yaman ng kanyang asawa na si Jocelyn Tulfo ng Access Party List. Ang kanyang kayamanan ay pangunahing nagmula sa industriya ng media bilang isang batikang mamamahayag, television host at may-ari ng ilang kumpanya sa larangan ng komunikasyon at entertainment. Ayon sa kanyang SALN, nagmamay-ari sila ng ilang commercial, agricultural at residential properties na nagkakahalaga ng humigit kumulang 376 million pesos. Bukod pa rito, wala rin silang nakalistang utang. Malino na ang kanilang yaman ay resulta ng mahabang panahon ng trabaho sa media, negosyo sa advertising at iba pang mga pribadong pamumuhunan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng napakalaking kayamanan ay nagdudulot din ng hamon sa pagpapanatili ng pagiging patas sa paghawak ng issue sa pagitan ng interes ng publiko at ng pribadong sektor. Sumusunod sa listahan ng kapatid ni Senador Raffy, si Senador Erwin Tulfo na may net worth na humigit kumulang 497 million pesos. Katulad ng kanyang kapatid, nagmula rin siya sa media at broadcasting industry bago pumasok sa politika. Ayon sa kanyang SALN, mayroon siyang kabuuang assets na 656 million pesos, kabilang ang mga ari-ariang real estate at mga sasakyan. Ang kanyang liabilities ay nasa 159 million pesos na nagpapakita ng mga pautang o investments na maaaring nakalaan para sa pagpapalago ng negosyo. Ang kanyang pinagmulan ng yaman ay karaniwang konektado sa mga kumpanyang may kaugnayan sa media, pati na rin sa ilang pribadong negosyo. Ang malaking hamon para sa mga tulad ni Tulfo ay kung paano maipapakita na ang kanilang impluwensya sa media ay hindi magagamit upang protektahan ang sariling interes habang nasa serbisyo publiko. Si dating Senate President Juan Miguel Zubiri ay may net worth na humigit kumulang 431.77 million pesos. Batay sa kanyang SALN, mayroon siyang mahigit 630 million pesos na halaga ng assets at halos 200 million pesos liabilities.
Ang kanyang yaman ay nakaugat sa mga pamumuhunan sa negosyo ng pamilya sa Bukidnon, kabilang ang agrikultura, real estate at ilang lokal na kumpanya. Bilang isa sa mga pinakamatagal ng senador sa kasalukuyan, kilala si Zubiri bilang tagapagtaguyod ng mga batas na may kinalaman sa kabuhayan at agrikultura. Subalit, sa kabila ng kanyang tagumpay, may mga mata sa publiko na nananatiling mapanuri kung paano niya pinaghihiwalay ang interes ng negosyo at ang tungkuling pangpubliko. Si Senadora Camille Villar, anak ni dating Senate President Manny Villar at Senadora Cynthia Villar, ay may naitalang net worth na 362.07 million pesos. Ang kanyang yaman ay pangunahing nagmumula sa negosyo ng pamilya, lalo na sa real estate at retail industry. Ayon sa kanyang salin, may pagmamay-ari siya sa 23 korporasyon tulad ng All Home, All Day Supermarket, Camellia Homes at Vista Land and Lifescapes. Wala rin siyang naitalang liabilities na nangangahulugang walang utang o obligasyong pinansyal. Ang kanyang posisyon bilang negosyante at politiko ay nagpapakita ng kombinasyon ng pamumuno sa negosyo at serbisyo sa publiko. Isang hamon sa pagpapanatili ng ethical balance sa dalawang magkaibang mundo. Senador Panfilo Lacson ay may net worth na 244.94 million pesos. Mula sa pagiging pulis at senador, pumasok siya sa ilang real estate at trading businesses kasamang ilang kasosyo bago muling maglingkod sa Senado. Sa loob ng 3 taon, tumaas ng higit 4 na ulit ang kanyang net worth mula 58 million pesos tungo sa mahigit 240 million pesos. Kabilang sa kanyang pagmamay-ari ang share sa mga kumpanyang gaya ng San Pedro Calungsod Medical Center, Megastar Agri Farming Corporation at Solar Estate Marketing Corporation. Ayon kay Lacson, lahat ng ito ay bunga ng lehitimong negosyo. Ang kanyang pagdeklara ng mga ganitong interes ay mahalaga bilang simbolo ng pagiging tapat at maayos na paghawak ng pribadong kabuhayan habang nasa gobyerno. Ang kilalang aktor at ngayong senador na si Robin Padilla ay may naitalang net worth na 244.04 million pesos. Bagaman hindi detalyado ang kanyang salain kumpara sa iba, malinaw na karamihan sa kanyang kayamanan ay bunga ng mahabang karera sa industriya ng pelikula at telebisyon. Mula sa pagiging bad boy of the Philippine cinema, ginamit ni Padilla ang kanyang katanyagan upang makapasok sa larangan ng politika. Ang mga ari-ariang kanyang pag-aari ay karamihan nasa personal na anyo, mga sasakyan, bahay at real estate. Ang kanyang halimbawa ay nagpapakita kung paanong ang kasikatan ay maaaring maging daan patungo sa kapangyarihan at pinansyal na tagumpay. Si Senador Jinggoy Estrada ay kabilang din sa mayayamang miyembro ng Senado na may net worth na 221.21 million pesos. Kilala siya bilang anak ng dating Pangulong Joseph Estrada at matagal na ring personalidad sa larangan ng entertainment bago pumasok sa politika. Batay sa kanyang salin, nagmamay-ari siya ng ilang negosyong tulad ng SENGI Corporation at Jelp Real Estate Development Corporation. Ang kanyang mga ari-arian ay kinabibilangan ng mga real property at personal investments. Bagaman minsang nasangkot sa mga kontrobersiya sa nakaraan, patuloy niyang ipinapakita ang pagsunod sa batas sa pamamagitan ng tapat na deklarasyon ng kanyang mga ari-arian. Si Senador Manuel Lito Lapid, isa ring dating aktor, ay may naitalang net worth na 202.03 million pesos. Sa kanyang salin, nakasaad na may negosyo siya tulad ng Walmart Construction Supply, MTL Enterprises at Capital Wind LLC. Mayroon din siyang mga liabilities na tinatayang 92 million pesos na may tuturing na bahagi ng operasyon ng kanyang mga negosyo. Ang kanyang yaman ay bunga ng mahabang karera sa industriya ng pelikula at ng kanyang pamumuhunan sa iba't ibang negosyo. Kilala si Lapid sa kanyang simpleng pamumuhay, ngunit sa likod nito ay makikita ang maingat na pagpapalago ng kayamanan sa pamamagitan ng pribadong kabuhayan. Panghuli sa listahan ay ang dating Senate President na si Vicente Tito Soto III na may net worth na 188.86 million pesos. Tulad ng iba pang mga personalidad sa Senado, nagmula rin siya sa industriya ng entertainment bilang artista, komedyante at TV host bago pumasok sa politika. Ayon sa kanyang salin, ay kabuang assets siyang 465 million pesos at liabilities na 276 million pesos. Ang kanyang kayamanan ay pinaniniwala ang bunga ng kanyang karera sa media, mga negosyo at pamumuhunan. Bagamat malaki ang kanyang yaman, nananatili siyang isa sa mga opisyal na kilala sa mahabang karanasan sa paglilingkod publiko at sa pagtutulak ng mga batas na may kinalaman sa kultura at kabataan.